Ako po si Onel, kasalukuyang nangungupahan sa isang boarding house sa Caloocan dahil nandito po ang trabaho ko. Pero taga Bulacan po talaga ako. Every weekends, umuwi ako sa amin sa Bulacan para naman makapag-relax at makahinga mula sa toxic na working environment namin. Hindi ko lang magawang umalis kasi maganda naman ang pasahod. Anyway, taong 2022, nagaya yung mga ka-department ko na mag-camping. Nauuso na kasi yun noon, kaya gusto din nilang matry. Sige ka ako. Tapos tinanong ko sila kung may nakita na ba silang campsite at kung saan. Wala pa daw, so sinuggest ko yung alam kong campsite na malapit sa amin, sa may DRT. Pumayag naman sila kaya nag-set na din kami agad. Saturday ng madaling araw ang alis namin. Bale, ride tapos camping ang gagawin namin. 6 kaming lahat, pero 4 lang ang may motor sa amin, kaya angkas na lang yung 2. Puro kami lalaki. 5 a.m., lumarga na kami. Pagkarating sa Bulacan, dumaan muna kami sa bahay namin para makapag-almusal. Nasabihan ko naman na sila mama, kaya alam nilang dadating kami. So di okay naman. Pagkatapos kumain at magkape, nagpahinga lang muna kami ng konti tapos larga na ulit. Mga 1 oras pa kasi ang biyahe namin mula sa bahay papunta sa campsite. Medyo challenging lang din yung daan papunta kasi patag tapos rough road tapos patag ulit tapos may rough road na paakyat. Pero kaya naman kahit scoot lang ang dala. So fast forward po tayo. Pagkaakyat namin sa site, agad naming itinayo yung mga tent namin. May mga kubo-kubo naman doon, pero mas trip naming matulog sa tent. Tsaka syempre, budgeted lang din naman yung pera namin. Napakaaliwalas at presko po doon. Overlooking kaya napakaganda ng view. Hindi na po ako masyadong magdedetalye pa. Kasi mabilis na makikilala agad yung lugar kapag nagdetalye pa ako. At ayoko namang makasira ng hanap buhay dahil lang sa karanasan namin. Na sa tingin ko kagagawan din naman namin. Lumipas ang maghapon na wala kami halos ginawa, kundi ang tumulala sa ganda ng kalikasan. I-enjoy ang katahimikan at ang sarap ng sariwa at malamig na hangin habang kumakain. Lalo na nung papalubog na ang araw. Busog na busog ang mga mata namin sa ganda ng view na natatanaw namin. Nung gumabi na, habang kumakain kami ng dinner, napansin kong kulang kami ng isa. Wala yung isang katrabaho namin na taga-ibang department, si Jay. So hinanap ko si Jay. Sabi nung ka-department niya, nasa tent na raw at matutulog na. Masama raw kasi yung pakiramdam at giniginaw. So ako, bilang isang Boy Scout na laging handa, pinuntahan ko siya sa tent nila para abutan ng paracetamol. Pinilit ko siyang kumain kahit tinapay lang para mainom niya yung gamot. Tapos nun, iniwan ko na siya. Mga ilang oras pa kaming nagkwentuhan noon bago nagsipasok sa mga tent namin para matulog. Gusto rin kasi naming masulit ang pagpunta namin doon. Kasi sa Monday, balik sa realidad na ulit kami. Siyempre may tigi-isang bote kami ng pampasarap ng tulog. Kinaumagahan, maaga kaming gumising para saksihan ng sunrise. Bandang 7 a.m., pack up na kami. Para hindi ganun kainit yung biyahe namin pa uwi. Lalo na sila. Malayo-layo pa yung mga uuwian nila. Kinumusta ko si Jay. Okay naman na daw siya. Para nga daw walang nangyari. Mabigat na lang daw yung balikat niya. Fast forward po ulit. Nakauwi naman po kaming lahat ng matiwasay. Pero habang nasa daan kami pa uwi, sinisilip-silip ko sila sa side mirror ng motor ko. Ako ang nasa unahan kasi daw ako yung nakakaalam ng daan kahit pa nakamaps lang naman talaga ako.
Paisa-isa ko silang sinisipat-sipat para lang masigurong walang maiiwan nang may mapansin akong kakaiba. Pangatlo yung motor nila Jay sa formation namin. Angkas lang siya kaya wala namang naging problema sa biyahe. So pagsilip ko nga sa kanila, napansin ko na parang may kakaiba. Parang tatlo silang magkaangkas sa motor na yon. Nagbagal ako para kumpirmahin yung nakita ko. Habang isa-isa silang lumalagpas sa akin, sinisilip ko pa rin sila Jay at kitang-kita kong tatlo talaga sila sa motor. Kinikilabutan na ako noon kasi alam kong hindi tama. Nang makalagpas sila Jay sa akin, mabilis kong tinignan yung likuran nila. Wala na yung nakita kong pangatlong angkas. Hindi po siya yung tipikal na nakaputi at mahaba ang buhok na nakikiangkas o nakikisakay sa mga sasakyan. Kulay tao lang din siya na maitim. Hindi siya nakakapit kay Jay o sa motor. Basta nakababa lang yung mga braso niya. At parang hindi normal yung haba nun. Pati yung mga paa niya, nakabagsak lang din. Kasi wala naman na siyang matatapakan. Maliban kung tatapak siya sa paa ni Jay. Hindi ko nakita yung buong mukha nito. Basta ang nakita ko lang, maitim o kulay itim yung mukha niya. Grabe, kinikilabutan pa rin talaga ako kapag naaalala ko yung itsura. Bago kami maghiwa-hiwalay, ay inaya ko muna ulit sila sa bahay para makapagpahinga saglit at makapananghalian. Bago pa kami makapasok ng bahay, lumabas na si Mama. Aba, may hindi dapat, sabi ni Mama. Tapos, pinapila niya kami at isa-isang pinapasok sa bahay habang tinatapik ang balikat. O sige, pasok na. Ikaw, pasok. Pasok ka na. Nung si Jay na yung susunod, hindi siya agad pinapasok ni Mama. Pinauna niya yung iba. Tapos sa kanya hinarap si Jay at pinagpagaan ang balikat at mga braso. Hanggang dito ka na lang. Hindi ka pwedeng pumasok. Hindi ka pwedeng sumama. Bumalik ka na. Hindi ka pwede dito. Tinanong ni Mama si Jay kung anong pangalan niya. O sige Jay, pasok ka na. Ikaw lang ha. Hindi na yun napansin ng iba. Tatlo lang ata kaming nanonood nun sa ginagawa ni Mama. Yung dalawa, nagtataka. Pero ako, kinikilabutan na ako nun. Kasi may ideya na ako sa nangyayari. Hinila ni Mama si Jay sa kusina at saka sinabuyan ng asin at pinausukan ng insenso sa bunot. Habang kumakain kami, doon lang nagkwento si Mama. May sumama daw sa amin at si Jay ang kinapitan nito. Siyempre lahat natakot, lalo na si Jay. Parang maiiyak pa nga ang loko. So ayun nga po, nakauwi naman sila ng maayos at ligtas. Inassure naman sila ni Mama na hindi nasasama sa kanila yung malignong kumapit kay Jay dahil pinabalik niya na ito sa kung saan man ito dapat. Boss Kira, dati pong manggagamot si Mama. As in hardcore manggagamot po. Naalala ko, gumagamot siya ng nakulam, naengkanto, nabate at kung ano-ano pang sakit na gawa ng kampo ng yawa. Pero ngayon po, laylo na si Mama sa ganon. Hindi ko po alam kung bakit. Pero hilot-hilot na lang po ang ginagawa niya ngayon. Balik po tayo. Kinalunesan po. As expected, yon ang topic namin. Tinanong ko si Jay kung ano bang ginawa niya at nakapagsama pa siya ng maligno. Hindi niya daw sigurado kung dahil doon. Pero sabi niya, umukit daw siya ng puso sa isa sa mga puno doon. Tapos inihian niya.
Nagtabi-tabi naman daw siya kaya hindi niya akalaing ganoon ang mangyayari. Napaisip tuloy kami. Paano pala kung hindi kami dumaan sa bahay noon bago sila umuwi? Ano kayang nangyari sa kanya? Kaya po sa mga magkakamping, munting paalala lang po. Nakikibisita lang po tayo sa lugar nila o sa tirahan nila. Kaya palagi po tayong maging maingat sa mga galaw natin. Irespeto po natin ang kalikasan at ang mga presensyang naroon. Hanggang dito na lang po, Boss Kira. Salamat po. God bless at ingat po tayo palagi. Hello, Sir Kira. Kumusta po? Tawagin niyo na lang po akong Levi. Maikli lang po itong kwento ko. Kaya sana, mabasa din po ninyo. This year lang po ito nangyari, 2024. Last week ng January or first week ng Feb. Hindi ko lang po tanda yung eksaktong date. Bale, may friend po ako na content creator. And noong araw nga po na yon, nag-celebrate kami dahil may isa siyang video na nag-viral o nag-trend. Hindi ko po talaga alam yung pinagkaiba ng dalawang yon. Basta po may isa siyang video na umabot ng 1M views at nagtaasan po yung followers at likes niya. Bale, dine-daily vlog niya lang po yung business niya. At bilang supportive friend, masaya ako sa mga naa-achieve niya. At nun nga pong pumalo ng 1M views at 25k followers siya, niyaya niya akong mag-camp sa DRT campsite. First stop po talaga namin ay mag-swimming sa ilog. Madaming ilog doon na pwedeng puntahan, pero doon lang kami pumupunta sa dati na naming napuntahan dahil may isang pwesto doon sa ilog na yon ang gustong-gusto talaga namin. Sobra kasing nakaka-relax doon. Nature po talaga ang ipinunta namin. Nung araw ng punta namin ay Wednesday po yon, kaya hindi gaanong marami ang tao. Mae-enjoy mo talaga ang katahimikan, lalo na doon sa pwestong sinasabi ko. Nag-lunch muna kami sa kubo na nakuha namin. Yung katabi naming kubo, mga binatang mukhang ine-enjoy din ang nature. Nakahalubilo pa nga namin sila, pero habang nagla-lunch lang. Kasi pagkatapos nun, nagpunta na kami doon sa area na gusto namin. Swerteng walang nakatambay doon. Kaya pagdating namin, umupo at humiga agad kami sa batuhan. Bale, batuhan siya na nadadaluyan ng tubig. Kahit tanghaling tapat nun, ay hindi mo mararamdaman ng init sa dami ng mga punong nakapalibot sa amin. Nakahiga lang kami doon. As in nakahiga lang po at dinadama ang malamig na tubig. Yung friend ko, nakatulog na sa pwesto niya. Habang ako, inililibot ko pa yung mata ko. Lahat ng dumadaan, sinusundan ko talaga ng tingin kung saan sila pupunta. Kung sa malayo ba sila sa amin o sa malapit. Kung lalaki ba o babae. Merong isang grupo doon na isang buong pamilya talaga ang magkakasama. Maliit pa ang anak nila. Siguro nasa 10 o 12 years old pa lang yung batang babae na nasa likod ng nanay. Na-judge ko pa nga po yung nanay kasi hindi man lang niya paunahin yung anak niyang babae para makita niya kung sakali mang may mangyaring hindi maganda sa bata. Sabi ko pa sa sarili ko napaka-irresponsable naman niya. So fast forward po. Nung bandang 3:00 na ng hapon, bumalik na kami sa kubo namin at kumuha ng pamalit. Nauna akong naligo, samantalang si friend naiwan sa kubo. Pagbalik ko, sinabihan niya ako na kapag may lumapit daw na babae sa kubo namin, ay wag na wag kong papansinin.
Tinignan niya ako noon na parang sinasabi niya sa akin na wag na akong magtanong. Basta sundin ko na lang siya. Sumigi na lang ako noon at sinabihan siyang bilisan niya na lang maligo. Parang nilinga-linga niya pa yung paligid namin noon bago siya pumasok sa CR. Tapos ako, habang naliligo siya, nanonood lang ako ng mga nakasave videos sa YT. Pag ganun-ganun lang ako, pero kinakabahan na talaga ako. Malakas kasi talaga yung pakiramdam noon kapag may ibang entity. Dahil na rin siguro sa yung nanay niya dating manggagamot. Kaya kapag may ganun siyang warning sa akin, medyo nakakatakot din talaga. Kaya po, nung habang wala siya, nanonood na lang ako. Habang inaayos ang iba naming gamit. Paglabas niya sa CR, agad niya rin naman akong tinulungan. Pagkatapos nun, umalis na rin kami. Mga 5 minutes trek din kasi bago talaga kami makalabas doon. Pagdating nga namin sa parking, inilagay agad namin yung mga gamit namin sa loob ng sasakyan. Tapos huminto siya sa tapat ng driver's seat. Hindi niya pa binubuksan yung pinto, kaya nakatayo lang din ako doon at nakatingin sa kanya. Maya-maya, nagsalita siya. "Bumalik ka na. Hindi ka namin kasama, kaya hindi ka pwedeng sumama." Kinilabutan ako noon, Sir Kira. First time kasi yun sa dami ng ganoong lakad namin. Nanonood lang ako sa kanya habang kinakausap niya ang kung sino mang hindi ko nakikita. Paulit-ulit niya lang sinasabi na, "Umalis ka na. Bumalik ka na doon. Hindi ka pwedeng sumama. Hindi ka namin kasama. Hindi ka pwedeng sumama sa amin." Puro ganyan lang, Sir Kira. Ilang saglit pa, pinuksan niya na yung kotse at pumasok sa loob. Kaya pumasok na din ako. Nagsuggest agad ako na ako na munang magdadrive dahil alam kong nananakit yung ulo niya noon. Kapag ganun po kasing may nadadama siya na pilit nagpapakita sa kanya, hindi niya talaga kinakaya at nananakit po yung ulo niya. Tinanong ko siya kung gusto niya pa bang ituloy yung camp namin. Umuo naman siya. Baka daw kasi sumunod yung bata. At least mailigaw muna namin. Pagdating namin sa campsite, ikinuwento niya agad sa akin yung nangyari sa may ilog. 'Di ba nakatulog nga siya sa hinigaan naming bato. Nagising na lang daw siya na may kakaiba na sa paligid namin at may kasama na kami na hindi tao. Idinescribe niya agad sa akin yung itsura ng bata at mas lalo akong kinilabutan kasi Sir Kira, yung batang tinutukoy niya, yun po yung batang akala ko nakasunod lang sa nanay niya. Kaya pala hindi ko nakita yung bata nung pagbalik ng pamilya sa kabilang side ng ilog. Sinabi ko agad yun sa kanya. Sabi niya, "Kaya pala sa'yo nakasunod eh. Nakita mo pala siya." Nagpray pa muna kami noon bago pumasok sa campsite. At naging okay naman po ang buong stay namin doon. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Pasensya na kung napahaba at medyo magulo ang kwento. Kayo na po sanang bahala. Maraming salamat po and God bless. Magandang araw sa inyo, Sir Kira. Pati na rin po sa mga nakikinig ngayon. Itong isi-share ko sa inyo ay nangyari sa Batangas. Nakalimutan ko na kung saang beach yon, pero tawid dagat po ang beach na napuntahan namin. Magkakatrabaho po kaming nagpunta doon. Nagbook lang kami ng mga nag-aalok sa online ng mga trip to ganyan. Tapos sinagot na ng company ang gastos. As in, dadalhin mo na lang ang sarili mo.
at ang mga kailangan mo sa 2 days and 1 night camping trip na yon. Sobrang excited po kaming lahat kasi first time lang din po magpaganon ng company. Pero by batch lang po ang ginawa nila. So skip na po sa nasa beach na kami dahil wala naman pong nangyari sa biyahe namin. Hapon na kaming lumusong sa dagat noon dahil mas pinili naming mamahinga matapos kumain ng lunch. Hindi na kami masyadong nag-swimming noon kasi palakas na ang alon. Nagbabad na lang kami para makapagpalamig para hindi kami nanlalagkit pagtulog. Napansin ko noon na kulang kaming mga nakalublob sa dagat kaya tinanong ko yung katabi ko kung nasaan ang isa sa mga kasama namin. Nagpaalam daw si Ate Mayet, magsi-CR daw bago kami maglublob. Pero dahil parang ang tagal na namin doon at wala pa rin siya, umahon ako para pumunta sa CR. Malapit-lapit na ako sa CR noon nung lumabas siya sa isang cubicle. Nakahawak siya sa tiyan niya habang medyo nakasimangot. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Sabi niya sa akin, nananakit daw yung tiyan niya. Hindi naman daw siya parang nadudumi, basta masakit lang at medyo kumikirot din daw yung puso niya. Sabi ko pa, baka hindi siya natunawan. Inakay ko siya sa kung nasaan yung tent namin. At dahil palagi akong may baon na iba't ibang klaseng gamot, nag-check ako sa mga dala ko. Kremil S yung ininom niya dahil nangangasim nga din daw siya. Pagkatapos nun, niyaya niya na ako ulit na maglublob sa dagat. Since hindi naman talaga ako marunong lumangoy, nandun lang talaga ako sa malapit para tignan-tignan yung tent namin. Nakita ko na may isang lalaking palapit sa tent namin, kaya mas itinuon ko doon ang paningin ko. Nakita ko na may hinahagis-hagis siya, kaya naman umahon ako para sitahin siya. Paglapit ko doon, nakita niya ako. Para siyang nahiya sa ginawa niya, kaya tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Sungit-sungitan pa ako noon, kasi naglinis-linis kami sa paligid namin, tapos tatapunan lang ng kung ano-ano. Pero ang sabi lang niya, ate kasi… Medyo nag-pause pa siya nun na parang nagdadalawang isip kung sasabihin ba niya o hindi. Walang tao dito, di ba te? Andun kayo lahat, sabi niya. Pero kasi may sit-sit ng sit-sit sa amin mula dito, kaya chinek ko. Pasensya na po sabi niya nun. Tapos bumalik na siya doon sa pwesto nila. Napatingin tuloy ako sa 3 tent namin at sinilip ko isa-isa. Tapos naalala ko, meron nga pala siyang tinatapon-tapon sa labas. Kaya tinignan ko din. Nakita ko pa doon yung plastic na hawak niya kanina. At nun ngang kinuha ko, asin pala yung nakalagay. Hindi na ako bumalik sa dagat, Sir Kira. Nagbanlaw na ako agad para makapagpahinga na. Paisa-isa na ding nagsiahunan yung mga kasama ko noon. At nauna pa nga sa kanila si Ate Mayet. Pagtabi niya sa akin, sinabi ko agad sa kanya yung lalaking naghagis ng asin sa harap. Biro pa nga niya. Bakit pa daw? Kapag lumubog naman daw kami sa dagat para na din kaming inasinan. Hindi na lang ako kumibo nun. Kasi baka takutin ko lang ang sarili ko. Nung gabi, nagtipon-tipon lang kami sa labas at kanya-kanya ng kwentuhan. Dinadama namin yung lamig ng hangin noon nang biglang tumunog yung parang bell. Unang bell pa lang ay nadinig ko na yon, kaya napatingin agad ako sa paligid namin. Pero wala naman. Naulit-ulit yung tunog ng bell ng 2 sunod at nadinig na din yon ng iba ko pang kasama. Pati sila, naghahanap na din kung saan nanggaling yung tunog. Nung hindi namin makita, nagkaayaan na lang kaming matulog na. Nagkanya-kanya na kami ng pasok sa mga tent namin. Nung nasa loob na ang lahat, kinuha ko na yung pailaw namin. Dinala ko sa loob ng tent. Nung nasa loob na kami,
Saka ako nagpatay ng ilaw. Ako yung nakapwesto sa may pasukan ng tent. Parang sasaglit pa lang akong nakahiga nun, naghilik na agad yung kasama ko. And since matagal talaga bago ako makatulog, nagbasa na lang muna ako ng cellphone. Mga around 1:30 AM na nun, nakarinig ako ng mga nag-uusap sa labas. Naglalakad sila sa likod ng tent namin habang nag-uusap. Hindi ko yun pinansin at nagpatuloy lang ako sa pagbabasa. Sa isip ko kasi, baka yung iba lang namin nakakasama yon at magsi-CR. Medyo nagtagal sila sa malapit sa tent namin, kaya naman lalabasin ko na sana para sabihing hinaan yung boses nila. Pero bago pa man ako makaupo ng maayos, ay nadinig kong papalayo na sila. Bumalik na lang ako sa pagkakahiga at nagbasa. Maya-maya, nakita kong may ilaw na unti-unting nagbubukas mula sa labas. Nagtitipon-tipon sila sa harap ng tent namin. Kaya binuksan ko na din yung sarahan ng tent. At andun nga yung mga kasama ko, mga nakatayo sa harap. Tinanong ko kung anong ginagawa nila doon. Tapos tinanong nila ako kung nakita ko daw ba yung mga maiingay kanina. Umuo lang ako noon at sinabi kong akala ko nga ay sila yon. Hindi naman daw, dahil lumabas daw sila para sana sabihang wag maingay yung mga nasa labas kanina. Pero wala daw silang nakitang kung sino. As in paglabas daw niya, nawala din agad yung ingay. Sa takot niya nagsaboy siya ng asin sa harap namin. Kaya sabi ko sa kanila, hanapin nila yung asin namin at magsaboy kami. Doon ko lang kasi naisip nun na yung asin nga pala ay pangtaboy sa bad spirit. Lumabas ako para tumulong sa pagsaboy ng asin. Buti na lang at madami-dami yung natira, kaya nakapagsaboy pa kami sa likod ng mga tent namin. Naglagay na rin kami ng ilaw sa labas bago pumasok sa loob ng tent namin. Nakatulog naman ako agad paghiga ko. At kinabukasan nga, napagkwentuhan namin habang nagkakape yung nangyari noong gabi. Si Ate Mayet walang kaalam-alam kasi hindi naman siya nagising at nahimbing siya agad ng tulog kagabi. Pero kakaiba daw yung naging panaginip niya kasi akala niya totoo talaga. So sa panaginip niya, natutulog din daw siya. Tapos nagising siya kasi naramdaman niyang naiihi siya. Bumangon siya noon para umihi. Nakita niya pa raw akong nagbabasa sa cellphone ko. Kaya hindi na siya nagpasama sa akin sa CR. Paglabas daw niya ng tent, nawirduhan pa daw siya noon. Kasi parang hindi daw siya dumaan sa daanan ng tent. Tapos ayun na nga, nakita niya na may dalawang bata malapit sa tent namin. Naisip niya na baka daw natatakot yung dalawa na mag-CR kasi madilim na doon. Kaya naman niyaya niya yung dalawa na sumabay na sa kanya. Sumunod naman daw yung dalawa. Pero nauna daw siyang mag-CR. Ayun nga lang, paglabas daw niya, wala na yung dalawang bata. Hinanap niya pa saglit yung dalawa. Nung di niya makita, bumalik na siya. Tapos maya-maya, nagising daw siya at nakita niya kaming nasa labas. Pero dahil ang pakiramdam niya pagod na pagod siya, hindi na daw siya nakisali sa amin. Napaisip tuloy ako. Kung hindi siya nagising, paano niya nakitang nagbabasa ako? Hindi ko na lang sinabi sa kanila na talagang nagbabasa ako kagabi. Dahil nagkaayaan na rin noon na magdagat na para masulit naman namin yung araw. Hanggang ngayon, Sir Kira, palaisipan pa rin sa akin yung bell at yung kung paano nakita ni Ate Mayet na nagbabasa ako ng cellphone. Kahit tulog naman siya nun. Sa dami ng napakinggan kong stories mo, meron na akong mga idea kung anong maaaring sagot sa katanungan ko. At sa ngayon, okay na po ako doon. Hanggang dito na lang po. Salamat.
Hello, Boss Kira. Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Pakitago niyo na lang po ako sa pangalang Denden. Kwento ko lang po yung na-experience naming magkakaklase during Boy Scout camping namin noong elementary. Grade 5 or 6 yata yun. Sa Antipolo po ang camping namin noon. Bale, galing po sa iba't ibang school yung mga umattend sa camping. Maraming activities, mga pa-games, challenges, at may hiking. Sa 3 araw na pamamalagi namin doon, palagi pong may nawawalan ng gamit sa amin. Toothbrush, tsinelas, shorts, damit. Tapos ang makulit pa, nawawala siya kapag gagamitin na. Kaya talagang hahanapin mo siya. Araw-araw po yun. Laging may nawawalan ng gamit sa amin. Akala nga namin nun may kasama lang kaming malikot ang kamay. Pero hindi. Kasi nung last day namin, nagbuklatan talaga kami ng mga bag namin para mahuli kung sino yung kawatan. Pero wala po. Kahit yung mga teacher at seniors na kasama namin, nagbuklat na din ang bag nila. Pero wala po talaga. Hindi lang po yun. Noong unang gabi namin doon, meron kaming activity kung saan nagtipon-tipon kami sa harap ng bonfire. Grupo-grupo po yun. Tapos kada isang grupo, may isang leader o teacher na nagsasalita sa gitna. Kami ng mga kaklase ko, syempre isang grupo lang kami. Pero may kasama kaming tiga-ibang school sa umpukan namin na yon. So yun nga, habang nandun kami, biglang sumakit yung tiyan ko. Natatai ako. Kaya dali-dali akong bumalik sa pwesto namin para mag-CR. Opo, Boss Kira. Boy Scout camping pero sa pagkakaalala ko talaga, may portable CR kami nun. Sa pagkatapos ko pong mag-CR, pabalik na sana ako nun sa umpukan. Nang makita ko yung isang kaklase namin na si Glenn na pumasok sa tent galing sa makeshift na kusina namin. Medyo naghinala pa nga ako nun. Baka kako siya yung kawatan. Sinilip ko lang siya ng mabilis. Tapos nakita ko na naglalakad siya palabas na ulit doon sa kabilang side ng tent. Patakbo ko siyang hinabol habang tinatawag ang pangalan niya para sana sabay na kaming bumalik sa meeting. Kaso pagdating ko sa kabilang side ng tent, which is yung harapan namin, wala na siya. Sabi ko pa, ang bilis naman nun. Pagbalik ko sa groupings namin, nakita ko siyang nakaupo na, kaya tinabihan ko na lang siya. Sabi ko, bilis mo naman, anong ginawa mo sa loob? CCR ka ba sana? Tinignan niya lang ako noon nang nakakunot pa yung noo. Ha? Sabi niya lang. Di ba galing ka sa tent? Sabi ko pa. Nakita kitang galing sa kusina tapos pumasok ka sa tent palabas. Dugtong ko. Tinignan niya lang ulit ako noon. At makikita mo talaga sa mukha niya yung pagtataka. Alam mo yung puzzled siya sa mga sinasabi ko? Tanga, hindi. Kanina pa kaya ako dito. Nakikinig ako sa kwento ni Sir. Sagot niya sa akin. Makikipagtalo pa nga sana ako noon kaso sinita na kami nung nasa harap. Kasi sigurado kung nakita ko talaga siya. Kako pa, baka pinagtitirapan niya ako. Pero hindi daw talaga siya umalis sa pwesto niya. Natotoo din naman, Boss Kira. Yun pa din yung pwesto niya noong umalis ako para mag-CR. Parang ganun din po yung nangyari nung sumama ako sa hiking. Voluntary kasi yung pagsama sa hiking. Pero syempre, kailangan may consent ng seniors at teacher mo para alam nila na sumama ka. Parang gubat lang o maliit na bundok lang naman yung inakyat namin. Pero syempre, dahil nasa mga 12 o 13 pa lang naman kami nun, mabilis kaming mapagod. Lalo pa akong batang bahay lang naman. Tsaka mahirap din talagang maglakad ng paahon. Nasa likod ako ng pila noon at medyo nahuhuli na. Pagod na kasi talaga ako at hinihingal na.
Parang ang gusto ko nang bumalik nun mag-isa. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng gawin yun. Tumigil ako saglit para maghabol ng hininga. Nakayuko ako habang nakahawak sa tuhod. Nang marinig ko yung boses ni Glenn. Tinatawag niya ako. Den! Den! Halika na, Den! Mahuhuli na tayo. Nagulat ako noon at nagtaka. Kasama pala siya. Akala ko ako lang ang sumama sa grupo namin. Oh, sumama ka pala? Tanong ko habang hinihingal. Pero hindi na siya sumagot. Nakatayo lang siya sa medyo mapuno at madamong parte. Habang sinesenyasan ako na tara na. Medyo napanatag ako noon. At least may kasama akong hahabol. Naiwan na kasi talaga ako. Lumakad na ako papalapit kay Glenn. Tumalikod na siya at naglakad na rin paabante. Nang biglang may humawak sa braso ko at hinila ko pabalik. Oh, saan ka pupunta, iho? Dito ang daan. Pabalik na tayo. Laga na. Yan po mismo yung sinabi ng isang leader na humila sa akin, Boss Kira. Nasa likuran lang pala siya ng pila para umalalay sa mga maiiwan o nahuhuli. Sweeper, kumbaga nga. Lalo kong napanatag noon. Tatawagin ko na sana si Glenn kasi mali yung daan na pinupuntahan niya. Pero nagulat ako kasi bigla siyang nawala. Naglinga-linga pa ako at nagganda haba-haba yung leeg sa paghahanap ko sa kanya. Pero wala talaga siya. Sir, habulin po natin yung kasama ko. Pumasok po siya dito eh. Sabi ko kay Sir. Sinong kasama? Wala kang kasama, iho. Naiwan ka na nila. Ipinipilit ko pa nun kay Sir na habulin namin si Glenn. Pero hinila niya na ako paakyat. Maya-maya pa nga nakahabol na kami sa iba pa naming kasama. Pinacheck ni Sir Sweeper sa isa pang leader yung listahan ng mga pangalan ng sumama. At nakita doon na ako lang talaga ang sumama mula sa grupo namin. Pagbaba namin, hinatid pa ako ng 2 team leader sa tent namin at kinausap yung mga teacher at seniors ko. Ikinuwento nila yung nangyari. Tapos tinawag si Glenn. Doon ako kinilabutan talaga, Boss Kira. Nandun po si Glenn at naka-short at sando lang. Yung nakita ko, naka-complete uniform po siya ng pang Boy Scout. At ano pa nga ba? Hindi daw talaga siya sumama sa hiking. Maiyak-iyak ako sa takot nun. Lalo na at pangalawang beses na yun. Pero hindi po yun ipinaalam sa ibang mga kasama namin. Baka po kasi magkatakutan lang. Kinabukasan po ng umaga ay umuwi na rin po kami. Akala ko tapos na. Pero may pahabol pa pala. Lahat po ng mga nawawalang gamit namin ay nakita sa ilalim ng higaan ni Glenn habang nagliligpit kami ng mga gamit at ng tent. Siyempre pa, inisip namin na si Glenn talaga yung kumuha nun. Pero todo tanggi po siya na siya yung kumuha ng mga gamit na yon. Noon po kasing nagkakawalaan ng gamit, pati po siya ay nawalan din. Damit at tsinelas po yung nawala sa kanya. At isa pa, noon nga pong nagkabuklatan kami ng bag, wala din naman po kaming nakita sa kanya. Ang ayos pa nga ng pagkakalagay ng mga gamit niya sa bag eh. Parang nakakahiyang guluhin. Napawalang sala din naman si Glenn. Bago umuwi ay ikinuwento ng mga teacher namin sa grupo yung nangyari sa akin sa hiking. Idinugtong ko na rin yung nauna pang pangyayari, yung sa may kusina. Ipinaalala ng mga leader namin na nasa kabundukan kami. Sadyang may mga puwersa o nilalang na hindi nakikita ang kasama namin doon. At malamang na
Nabulabog namin sila sa pagpunta at pagstay namin ng ilang araw sa lugar na yon. At malamang daw na may naglalaro sa amin at si Glenn ang ginaya. Yan po ang karanasan ko noon, Boss Kira. At hinding-hindi ko po makakalimutan yan. Nasundan pa naman po yung Boy Scout camping namin. Pero hindi na sumama si Glenn. Nadala ata. Hanggang dito na lang po muna, Boss Kira. Pasensya na kung napahaba ang kwento ko. Sana po ay magustuhan nyo. Maraming salamat po.